Love the sinner, hate the sin, destroy the sindikato. Mga iyaking senador ni NGWM, nag-walk out na naman kagahapon dyan sa Senado, anak ng mga kamote ha. Pinasahuran kayo ng taong bayan para mag-walk out lamang. Yawards na to. Hindi na to po pwede. Tanggalin na natin itong mga hinayupak ng mga tuta ni Bangag dyan sa Senado. Nag-walk out habang nagsasalita si Senator Pia Cayetano at napuna-po yan ni Senator Idol Robin Padilla, anak ng kamote. Mga ubob siguro itong mga animal. Pero may naiwan si Untivirus. Hindi pa nakontento itong si Pinky Lacson. Nagsumbong pa kay Jesus Crispin Remulla. Tanginumin, sinumbong si Senator Alan Peter Cayetano sa ombudsman. Pero Senator Alan Peter Cayetano, lalabanan umano niya ang mga sindikato. Dami niyan sa Senado. Kasama sa Palacio de Polvoron. Magandang bayot talaga to si Pinky, no? Mga bayot talaga yung mga nasa Palacio de Polvoron, Senate of the Malacanang. Panay sumbong kay Bunyeng. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Nagsisimula na uli ang impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara ngayong araw. Okay, ito mga kabisnak. Bago po natin umpisahan ang ating balitaktakan, pakinggan po muna natin itong birada ni Senator Pia Cayetano na ito po yung dahilan kung bakit nag-walk out ang mga hinayupak. Ayaw nila marinig yung banat ni Senator Pia Cayetano dahil hinahanap po ni Senator Pia yung mga bilyon-bilyon dyan sa PhilHealth, anak ng kaguwang. Bago po kasi magsalita si si Pia Cayetano, si Senator Alan Peter Cayetano muna yung nagkontra suna. So ang nangyayari po, nakinig naman yung mga hinayupak, pero dandahan po silang nag-walk out. Nung nagsalita na si Senator Pia Cayetano, ayun na, nagsilayasan ng mga animal. Bakit kaya? Ayaw nila mapakinggan itong katotohanan na sinasabi ni Senator Pia Cayetano. Ito ho yun pakinggan natin. PhilHealth pinag-usapan, 292 billion pesos earned mark ang hinahanap ni Senator Pia Cayetano. In 2023, the syntax earmark for PhilHealth was 83.90 billion. Ang nasa NEP is 79 billion. Ang nasa GAA is 79 billion. So kulang ng 4.90 billion. Parang maliit lang naman. In 2024, 79.01 billion pesos ang earmark. Ang nasa NEP 80.28 billion pesos. Ang nilagay sa GAA is 40.28. Kulang ng 38.73 billion pesos. And in 2025, 69.81 billion pesos ang syntax earmark. Ang nasa NEP po ay 53.13 billion. Ang nasa GAA, 0. And so ang unallocated syntax in the final, ang kulang po is 69.81 billion for a total of 113.44 billion. Nasaan na po yan? Wala na. Pera po yan para PhilHealth, para sa papagamot sa ating taong bayan. Now, this is only the unallocated syntax collection. Meron pa po yan sa PCSO and PAGCOR. Ang sa PCSO and PAGCOR naman, ang PhilHealth share ay dapat 119.80 billion. Ang na-reflect sa GAA is 42.34 billion pesos. Ang kulang is 77.46. Na-release po ba yung 42? Kulang na nga ng halos kalahati. Hindi pa na-release. Zero ang na-release. Zero. Finally, yung sa unreleased appropriation, 2023 and 2024. Alam ko po ito, hindi po ako expert naman, hindi po ako nag-memorize ng Saglit lang. Tuloy natin. numbers, pero familiar po tayo dahil tayo po ang nag-defend ng budget ng health for these years. Ang unreleased appropriation, meaning na-appropriate na, nandiyan naman nakalagay, 101.43 billion, never na-release. And that is why the total amount due is 292 billion pesos, almost 1/3 of a trillion. Grabe. So tataka tayo, pinagmamalaki, 3 million ang nakinabang sa zero balance billing. Baka naman kung na-release to, baka naman 10 million ang nakinabang sa zero balance billing, hindi ho ba? Kailangan kompleto po ang figures natin kasi baka naman hindi nire-report sa presidente ang katotohanan. Hindi ho fair yun. On health, we welcome the President's emphasis on preventive care, the expansion of yakap and gamot, and the implementation of zero balance billing. These are important steps which I have also supported through the years. These are also aligned with the SDG goal number 3. But the true measure of universal health is whether every Filipino can obtain timely and quality care without being pushed into debt. On universal health care, it is anchored on the following pillars: preventive care, equipped health facilities, adequate health professionals, and sustainable funding. Without this, it remains a vision. Vision lang po, pangarap lang po, hindi reality. On PhilHealth and the syntax and PCSO and PAGCOR collection, we recognize the full allocation of syntax revenues to PhilHealth in the 2026 General Appropriations Act. I thank the now Senate President for supporting our push for this to happen. First time in many years.
Despite this development, however, PhilHealth has still been deprived of listen to this, dear colleagues, over 292 billion in earmarked and unreleased funds. Pera po ng PhilHealth yan. 113.44 billion pesos is the unallocated sin tax collection from 2023 to 2025. May slide po tayo. Tingnan po natin. In 2023, the sin tax earmark for PhilHealth was 83.90 billion. Ang nasa NEP is 79 billion. Ang nasa GAA is 79 billion. So kulang ng 4.90 billion. Parang maliit lang naman. In 2024, 79.01 billion pesos ang earmark. Ang nasa NEP, 80.28 billion pesos. Ang nilagay sa GAA is 40.28. Kulang ng 38.73 billion pesos. And in 2025, 5 billion na. 69.81 billion pesos ang sin tax earmark. Ang nasa NEP po ay 53.13 billion. Ang nasa GAA, 0. And so ang unallocated sin tax in the final, ang kulang po is 69.81 billion for a total of 113.44 billion. Nasaan na po yan? Patay. Ito yung hindi ayaw mapakinggan ng mga hinayupak sa PhilHealth. Grabe, bilyon-bilyon hinahanap. 119 billion nasa na. Diyos ko, anak ng kaguwang. Tuloy lang natin. Ganda pakinggan to. Pera po yan para PhilHealth, para sa papagamot sa ating taong bayan. Now, this is only the unallocated sin tax collection. Meron pa po yan sa PCSO and PAGCOR. Mhm. Ang sa PCSO and PAGCOR naman, ang PhilHealth share ay dapat 119.80 billion. Ang na-reflect sa GAA is 42.34 billion pesos. Ang kulang is 77.46. Mhm. Na-release po ba yung 42? Kulang na nga ng halos kalahati. Hindi pa na-release. Zero ang na-release. Zero. Kaming pera nito Finally, yung sa unreleased appropriation, 2023 and 2024. Alam ko po ito, hindi po ako expert naman, hindi po ako nagme-memorize ng numbers, pero familiar po tayo dahil tayo po ang nag-defend ng budget ng health for these years. Ang unreleased appropriation, meaning na-appropriate na, nandiyan naman nakalagay, 101.43 billion, never na-release. And that is why the total amount due is 292 billion pesos, almost 1/3 of a trillion. So tataka tayo, pinagmamalaki, 3 million ang nakinabang sa zero balance billing. Baka naman kung na-release to, baka naman 10 million ang nakinabang sa zero balance billing, hindi ho ba? Laki ng pera niyan Kailangan kompleto po ang figures natin kasi baka naman hindi nire-report sa presidente ang katotohanan. Hindi ho fair yun. So if PhilHealth received the funds they're legally mandated to collect, they could have reduced out-of-pocket expenses of Filipino patients. Yung nilalabas sa bulsa ng Pilipino, nabawasan sana. Pwede rin ma-expand ang benefit packages dahil maraming package hindi covered. Malalaman mo na lang, ay hindi pala covered yung sakit ko. Ay yung ganito palang klase. Sorry, hindi kasama. At yun din pong premium subsidies for indirect contributors na laging kunukulang katulad ng mga indigent and senior citizens makokompleto. Mhm. So, out-of-pocket spending and zero balance billing. Access to healthcare must also include protection from financial hardship. In 2024, sabi, 42.7% of Filipino household pay 42.7% of the country's current health expenditure. So meaning, labas ng pocket nila yung 42.7% ng gastos. Ano ba yung standard? Well, WHO says to achieve universal healthcare, a country's citizens should only be paying around 15 to 25%. So ang goal is 15 to 25. Di naman zero. Siguro kung upper income na tayo, baka zero na. Pero ang goal lang naman is hanggang 50 to 25, 42 po tayo. So sobra-sobra pa ang ina-out of pocket ng kababayan natin. Siyempre kung mahirap ka, wala ka talagang pangbayad. So, I'll take time to share this story. I've shared it before, but it's worth sharing again. There's this place that I frequent when I need to be inspired. It's called the Tuloy Foundation, where Father Rocky and his team take care of either orphan children or children who are in need of a safe home. Many of their children come from Mindanao, where their families, their villages are in conflict with the law. Anyway, and they also support street children. So there was 2 boys who were there. And the older boy, 2 brothers. The older brother was maybe 11 or 12, and his younger brother is probably 6. Duling yung kanyang kapatid. So, pinakilala sa akin ni Father Rocky, and then sabi ni Father Rocky, oh, ayan, sabi ni Senator Pia, sasamahan ka daw niya para magpatingin, para yung mata mo magamot na. Mhm. Tapos sabi nung kuya, hindi sumasagot. I would have thought na, yay, di ba? Parang aayos na yung paningin ng kapatid ko. Hindi sumasagot si kuya. So, I was like, oh, ayaw mo ba? Hindi naman masakit. Tsaka okay yan. May bayad ho ba? Kasi wala akong pera eh. Imagine an 11-year-old. Immature in many ways, but mature enough to know wala silang pangbayad. So, Yan na po yan. that is 200, the state of the nation for many children, for many families. 292 billion pesos. Nasaan ba to? Bukod pa to sa 90 billion na ninakaw ng mga animal dyan sa PhilHealth. Ginagawa na talaga tayong gatasan ng gobyernong Marcos. Imantakin ba? Bilyon-bilyon. Pero ang NIWM, marami daw nakalibre, pero mas nalibre yung mga balita ninyo na puno galing sa PhilHealth. Alam mo po ba, pera po yan ng taong bayan. Pera po yan ng mga Pilipino na may mga sakit. Mga Pilipino walang kakayanan magpagamot. Dapat ibigay nyo po yan. Huwag nyong nakawin yan. Mga buhaya talaga kayo. Yan po yung dahan-dahan kumalas yung mga hinayupak ng mga tuta ni Bongbong Marcos dyan sa Palace, Senate of the Malacanang. Ayaw nyo mapakinggan yung mga katotohanan ng mga figures. Nakasinungalingan naman yung suna ni Bangag.
Kaya nung nagtalumpati si Senator Robin Padilla, napunaan niya ho ito. Nagsialisan, nagsikalasan yung majority. Kasama si Pinky Tuta Soto, anak ng kagwang nakakahiya po. O pakinggan natin si Senator Idol Robin Padilla, pero meron namang natira yung, wala rin namang kwenta, yung 0.01%. Ito, pakinggan natin si Senator Idol Robin Padilla. Nais ko lamang pong magbigay ng pagpupugay sa amin pong kasamahan sa minorya kay Senador Alan Peter Cayetano at kay Senadora Pia Cayetano sa kanila pong mahusay at makabuluhang talumpati ngayong hapon na ito. At ako po ay nagpupugay din sa ating pong kasama sa mayorya kay Senator Risa Hontiveros na nandito po at nakinig sa ating na minorya. Maraming salamat po. Isa pong malaking kaligayahan po sa amin na kayo po ay nandito. Maraming salamat po. Sa usapin po ng SONA ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr., meron lang po kaming mga komento at kasi kami po sa Bicol, sa Camarines Norte, Ginoong Pangulo, lagi po kaming nakakaranas ng brownout. Ito po ang malaking problema namin sa Bicol. Sabihin ko na po buong Bicol region. Kasi, yan pong grid. Nandiyan po yan sa Sual, Pangasinan. Doon po nanggagaling ang energy, ang kuryente. Binabato po yan, dadaan sa maraming lugar bago makarating sa amin sa Bicol. At kapag nagkaroon po ng suliranin, ang mga power plant na yan, ang unang-una pong nagdurusa sa brownout ay kami sa Bicol. Kasi hindi naman po ma-afford ng mga namumuno sa atin na ang Calabarzon ang i-brownout nila dahil nandun lahat ang industrial cities and masasabi natin nandun ang industriya. Kaya doon sa baryo, lagi ang brownout. Ang hinihingi po sana namin, total napag-usapan na yung sinasabing system loss, bakit hindi po sana bigyan ng solusyon kung ano yung kailangan namin sa malalayong lugar? Bakit hindi po kami payagan na magkaroon ng otonomiya na bigyan kami ng kapangyarihan sa malalayong lugar katulad ng pag-decentralize o pag-devolve ng ilang aspeto ng energy development? Katulad po sa aming Camarines Norte, pwede naman kami sanang pahintulutan na magtayo na lang kami doon ng sarili naming power plant dahil ang kailangan namin 100 megawatts. Para hindi na po kami nagsasuffer dyan sa systems loss. Kasi isipin niyo po yun, Ginoong Pangulo, babato yan. Ang layo ng bato. Nasaan po yun? Kumbaga, bago dumating sa amin yun, ang dami ng systems loss. Kaya sana po, magkaroon po din ng programa tayo o ng mga panukala na magkaroon na po ng otonomiya ang mga malayong lalawigan na kami na yung magtayo ng aming power plant at sana po, nakikiusap kami na yung hinihingi naman ng gobyerno na mga tinatawag nilang requirements, wag pa-i-claim naman po nila. Pa-i-claim naman po nila. 2014 pa po ng Camarines Norte nilalakad magkaroon ng power plant doon. 2026 na hanggang ngayon, hindi pa rin po kami tapos sa requirement. Ito po yung mga masasabi po natin, Ginoong Pangulo, na pangmatagalan yung mga totoong solusyon na pwede po sana nating tignan. Okay, tuloy lang natin si Senator Idol Robin Padilla bago natin komentuhan. Ngayon po, isa pa po. Napag-usapan po yung napakaganda pong plano, yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan dahil nung bata ako, ako din po ay tagahanga nung lumanding ang rocket sa moon, yung mga ganyan, yung ito pong kailan lang, umikot yung, ano po yan pangarap yan ng bawat bansa. Pero sana po, ang kahilingan ko lang po, bago po tayo makarating dyan, maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol. Correct. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon, 12 oras po ang papunta sa aming lugar. Yung pong train, buti pa po ng bata ako, may train kami papuntang Bicol. Correct. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng plano na magkaroon ng train. Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa rocket, magkaroon din tayo ng bullet train. Alam niyo po, sa Indonesia may bullet train na. Ito pong mga ganitong pangarap, kaya po nating abutin. Agad. Ito po yung gusto natin na maibigay sa mga katulad po namin na nasa malayong probinsya. Isa pa po, Ginoong Pangulo, narinig ko po kayo. Ito po yung unang narinig natin nung 2025 SONA. Yung patungkol po sa FOI, yung patungkol po sa fake news, yung patungkol po sa pagbibigay natin ng proteksyon sa kabataan, sa pamamagitan po ng, sa inyo ko po narinig din yan, Ginoong Pangulo. Yung mga kabataan po, kung po pwede, 16 pababa, wag na po nating pabayaan na gumagamit pa ng social media. Ito naman po, practice na sa ibang mga progresibong bansa. At isa pa po, yung krimen na nagagawa po ng mga minor de edad, Ginoong Pangulo, ito po ay harap-harapan na
Kaya sana po, kung tunay na gusto nating harapin, dahil lang narinig po natin sa mahal na Pangulo, partner niya ang komunidad sa pagharap sa krimen. Paano pong magiging partner ang komunidad kung wala po tayo mga batas na susuporta para maging kapartner ang komunidad? Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Grabe, mas okay pa to si Robin Padilla, may mga sins pa yung mga sinasabi niya. Dugtungan ko lang si Robin Padilla doon sa release. Malaking sampal to kay Bangag. Isipin mo, nag-iisip ka na ng racket, release nga hindi magawa, racket pa. Yung PNR kasi sa panahon ni Tatay Digong maayos talaga yan. Bumili ng mga bagong bagon, yung mga istasyon, inayos, yung PNR. Ako saksi po ako niyan kasi nakatira ako sa Taguig. That time, sabi ko nga wala nang pag-asa tong PNR. Pero nagulat po ako dahil napagawa ni former President Duterte yung PNR at nakabili pa ng mga bagong bagon. At alam ko, Senator Robin Padilla, may bumabiyahe na rin papuntang Bicol na PNR sa panahon ni Tatay Digong. Yung ganda nga po ng upuan kasi parang pwede kang matulog, pwede may-slide ba. Saka merong parang mga bunk bed yung train na yun. Nagulat lang po ako kasi sa panahon ni Bangag, biglang nawala yung PNR. Umabot pa nga hanggang Malabon yung PNR di ba noon? Hanggang Tutuban lang. Panahon ni Tatay Digong, umabot pa ng Malabon yung PNR. Pero sa panahon ni Bangag ngayon, alam niyo po ba yung PNR? Yan po yung pinakatatak natin yan tayong pinakaunang may release sa Southeast Asia Dahil sa PNR na yan. Sinira na ni Bangag ngayon, lahat ng mga release pinagbibinta ng animal. Hinahuyan, kinalakal. Tingnan niyo yung mga release sa PNR ngayon, kinalakal ni Bangag. Bininta na sa mga private company, wala nang release sa PNR. Nakakalungkot po. Yan ang ginawa ng gobyernong Marcos. Tingnan niyo. Maliwanag na sindikato ang gobyernong ito. Ito yung ayaw mapakinggan ng mga hinayupak ng mga senador ni Bangag. Kaya nagsilayasan, nag-walk out na naman, walk out 2.0. Diyos ko, nakakahiya kayo mga hinayupak kayo. Ito, Panfilo Lacson. Nagsumbong kay Bunying. Kaya pala hindi nag-attend itong hinayupak na Panfilo Lacson ng SUNA ni Bangag kasi nga meron palang ginawang kadimunyuhan. Puta, sindikato talaga. Nagsumbong si Panfilo Lacson kay Boying sa ombudsman. Nag-post niya kagahapon, sabi ni Bayot. Labas natin, baka sabihin ni Bayot. Gawa-gawa tayo. Ayan, sabi niya dyan, this morning we turned over to the Office of the Ombudsman of their further evaluation and motu proprio investigation all the documentary and testimonial evidence. Official records called from government websites, while others were supplied by reliable sources that we have gathered so far. We are looking at cases of plunder, malversation, violation of Anti-Graft and Corruption Practices Act, Republic Act 3019. Just we thought last year that Bulacan was the microcosm of flood control project anomalies. Taguig is something else, employing old and new tricks like passing of the illegal reclamation projects as law protection structure with several ghost projects, cases of double appropriations, recycled photo belonging to past and already completed contracts to build and collect for new ones, all controlled by one person dating as far back as 2019. For the period of 2020-2025 alone, Taguig has accumulated 14.4 billion worth of infra projects and still counting. We hope the excellent research and investigative work that my staff did in this record won't be wasted and will contribute to the Ombudsman's efforts to expedite their investigation. We will continue to submit to the Ombudsman whatever pieces of evidence we can still secure to help them achieve our shared crusade against graft and corruption. Dagdag pa niya, we assume the Office of the Ombudsman, we won't relax. We will kalkal pa more, gago. We will bayot pa more. Alam mo, Pinky Lacson, na paghalataan ka na, wala kang kwentang senador. Bayaran ka, tuta ka. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, aso ka na. Alam nyo, obvious naman po itong ginagawa ni Panfilo Lacson, pangangalkal. Obvious naman po, itong ginawa ng gobyernong Marcos ay panggigipit. Butsa, nung pasabog mo dyan sa Senado, nung si Senator Marcolita yung Senate Blue Ribbon Committee. Wala mang kongresistang nakulong hanggang ngayon. Nasa na yun? Obvious na pamumulitika lang ito labang kay Senator Alan Peter Cayetano dahil si Senator Alan Peter Cayetano na lang po ang natitirang alas ng maraming Pilipino ng mga Duterte dyan sa impeachment trial na nagaganap ngayon dahil hindi sila makakaporma dahil sa sobrang talino ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero ganun pa man, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi po siya aatras sa mga hinayupak. Lalabanan umano ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga sindikato daan sa Senado. Ito, palaban din si Alan Peter. Pakinggan ko natin si Senator Alan Peter Cayetano.
I was just informed na may final si Senator Panfilo Lacson sa Ombudsman. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon, and yun nga, para makatutok, kasi malaman natin kung ano talaga accusation. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita, ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now, and ako 1998 till now bilang congressman. At makikita nyo naman po talaga yung development. Hindi ko na isa-isahin, but ang point ko lang po ay lalo sa ating mga kapatid sa media na nagtatanong, pag nandiyan na yung akusasyon at specific, sasagutin natin. Kasi ngayon, medyo general pa at saka parang sweeping. So, I cannot be distracted because may trabaho tayo sa impeachment, may trabaho tayo sa paglaban sa mga katiwalian, sa mga corruption issues, sa mga red tape. Yeah, we will fight po kasi this fight is worth fighting for. But sabi ko nga po sa inyo, di ba? Hate the sin, love the sinner. Dagdagan ko pa po. Love the sinner, hate the sin, destroy the syndikato. Yan. Kasi minsan pag may sin, ikaw lang. Minsan, marami na, syndikato na yon. So, yun ang gagawin natin. So, ingat lang po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo po ba kung ano malicious? Malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan. Kaya malicious, di ba? So, of course, from my point of view, kung from his point of view, he thinks valid yung accusation, then I'll respect that. But from my point of view, it's malicious because nga, hindi ko alam kung ano exactly at bakit ganun ang accusation at bakit suddenly, etc. But as I told you, always ready to face the consequences. May cost parati po talaga ang lahat ng ating pakikibaka, ang lahat ng ating struggle, maging opposition, maging administrasyon. Dito sa kontrasona, I will give good faith, di ba? I mean, hindi madali umarap sa buong bansa, lalo pagka meron pong crisis na sunod-sunod, di ba? I mean, after 2021, 22, patapos pa lang COVID, pumasok yung Russia-Ukraine conflict, then ngayon po yung Iran-US Israeli conflict, tapos nandiyan pa nga yung problema sa flood control, sa corruption. So napakarami pong mga dapat isipin, dapat tutukan. Bakit si Senator Alan Peter Cayetano yung binabalikan ni Pinky Lacson patungkol sa flood control? Congressman si Alan Peter Cayetano, hindi man yan. Senador man yan. At saka naniwala ako dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Maganda po talaga yung pamamalakad sa Taguig. May good governance talaga. Mga Taguig mismo yung makapagsabi yan, mga taga-Taguig. Sipin mo yung Global City, anak ng kagwang. Umiiyak na yung Makati sa Taguig dahil sa Global City. Napakagandang lugar. Tapos sasabihin, mayroong corruption. Pareho lang din ginagawa nila kay Inday Sara, di ba, sa Davao. Sabi may corruption, pero napakagandang mga syudad. Kasi makikita mo, pag ang syudad hindi kurakot ang mga namumuno, yung progresibo ba? Yung progress ng syudad ay maayos. Pero ito si Pinky Lacson, pinilit nila i-connect ang issue sa flood control sa Bulacan, dyan sa Taguig, ang layo naman. Si Joel Villanueva, ang dami-dami ninyong iniimbestigahan dyan. Bakit hindi nakulong? Si Chis Escudero. Alam mo, nakikita ko si Panfilo Lacson, yung team niya, yung parang talagang aso ba, nangangalkal, na kung ano-ano gawa-gawa, kasabwat ni Boyeng Rimulya, Bongbong Marcos. Talagang sindikato. Sisipin mo, parang bakla nga eh. Sa dulo, lalagyan mo pa ng caption, kalkal pa more. Talagang harap-harapan sinasabi niya sa mga Pilipino, ako'y nangangalkal. Nangangalkal ka, obvious na pamumulitika. Sindikato nga, lalabanan. Matindi pa nga yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, I will destroy the sindikato. Tingnan mo, sindikato talaga. Nagtakin mo, si Erwin Tulfo, meron siyang inilabas na interview, kagahapon, binaliktad niya na di umano ang minority bloc ang ayaw magpaimbestiga ng Blue Ribbon Committee. Paano nga yung ginagawa mo, hinayupa ka, talagang ang layo na. Mag-imbestiga ka sa Blue Ribbon Committee, pero hindi mo imbestigahan yung nangyayaring nilalagay sa malita-malita na deliveries ng 18X soldiers. Mag-imbestiga ka sa Blue Ribbon, pero hindi mo imbestigahan yung sa Ilocos Norte, yung mga nauna ng anak ng kagwang kontrobersya. Ang gusto niyang imbestigahan ay yung Taguig. Siyempre, kung ikaw naman minority, hindi ka. Bakit napunta sa Taguig? Napunta kay Marcolita. Yung ating pinag-uusapan dito, yung investigasyon sa mali-malitang pirang isinilid sa malita, mga nakaw na pira galing sa kaban ng bayan, na galing sa flood control. Utang napupunta talaga mga demonyo nga. O tingnan mo, sindikato na sindikato talaga. O, kakasuhan daw nila. Muli, Department of Justice magsasampa ng kasong cyber libel at perjury laban sa Brev 18 at Attorney Baligod. Putagin sampa lang kayo ng sampa, pero ang katotohanan, hindi nyo yan mapagtakpan at darating ang panahon talaga para sa akin. Magbabayad kayong mga animal kayo. Yung sa Department of Justice, nabudlat ang mata ng umigrandel. Puta kasama yata ni Bangam yan, araw-araw. Pati yun sa DAR, puta budlat din. Diyos ko, pinamunuan nga tayo ng sindikato, tama ka Senator Alan Peter Cayetano. Ang ipinakulong, yung mga nagsisiwalat ng katotohanan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, yun ang ipinakulong. Lalo na po si Senator Rodante Marcolita. Nasabi ni Senator Rodante Marcolita, mayroon pa siyang mga isisiwalat na anomalya sa flood control. Gusto nga ni Senador Marcolita na mag-attend dyan sa impeachment trial. Ito, pakinggan natin si Senator Rodante Marcolita. Narito po.
Kaya ako, alam ko free market ngayon, hindi naman kami kailangan pumunta. Itong tatlo na ito na sa bus. Para sila, na-require, pagkatapos binalikan ako sa nakita nyo naman, nandiyan lang kami wala. Hindi mo kami tatanungin. Sana nakatipid tayo ng gasolina. Sir, so far po, kamusta po kayo ngayon, sir, na gumugong na po yung process po dito sa Sandigan regarding na dito po sa ina-election? Ako sasagot. Doon sa kwarto niya, napakainit. And, dito? Ito, Hindi, isip ko siya naman sa kwarto niya. Mainit yung kwarto niya. And kung nga nagulat, si Manny Bunuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, sa 1 linggo lang. And, siyempre, siguro naman si Senator Marcoleta, parang masyadong deprived ang taong bayan doon sa boses niya, doon sa impeachment process. Di ako nalulungkot na kalagayan namin ay ganito. Kung makikita niyo sa suot namin, nakalagay PDL, nung tanin niyo ibig sabihin. People deprived of liberty. Persons deprived of Persons are deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senator na maraming gagampanan katungkulin. Ang dami kong gusto ibulgar. Alam niyo naman na ayaw kong iwanan yung flood control scandal at meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi nyo maiaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin dahil was politically motivated. Ang katuwiran ay dalawang bagay para hindi ko na gampanan ang tungkulin ko para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga. Grabe yung ginawa kay Marcoleta. Tuloy lang natin kaunti. Oh. Sir, reaction lang po, yung flood control po, isa sa mga naging topic po sa SONA. In fact, parang first 2 minutes it was mentioned and may allude na malapit na masampan na po ang dating speaker. Dapat ba ganun lang ang narinig natin? Dapat ba yung malapit ng sampahan? Hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker. Dati former speaker. So, yung ba inaasahan ninyo na sasabihin lang? Kasi talagang dapat nating hanapin talaga ang punot-punot ng pangyayari. Ngayon, kung halimbawa ito yung napakalaking mensahe para sa ating bansa, dapat lang ba ganun lang sila? Ito ang pinakamalaking pagnanakaroon sa ating kabantayan. Hindi ba higit doon ang dapat na inaasahan natin lahat? Lalo na kayo, sa media, kayo pong ginagamit ng ating mamamayan para malaman nila ang nagagat. Ano ibig sabihin ng SONA? Pagtalakay sa kabuuan kalagayan ng ating bansa. Senator, pinag-explain po Grabe po mga kababayan ko nung nangyayari kay Senador Marcoleta. Tama naman si Senador Marcoleta eh. Hindi ka nabanggit si Tambalos-Los eh. Martin Romualdez is speaker lang kasi ayaw niya mapahiya. Eh, kung totoo talagang durugin niya si Martin Romualdez, wala nang drama-drama, pinusasanan niya. Bakit si Senador Marcoleta at si Defensor, ang bilis ng kaso. Kay Martin Romualdez, putang ina mo, hinayupa ka na bungit. Pakinggan natin si Mike Defensor Santiago. Mike Defensor Santiago, si Mike Defensor narito. Under. Pagkatapos yung mga empleyado ng DPWH, ito kasi kasama ko eh. Empleyado ni Bernardo, empleyado ni Alcantara, yung mga boss naging witness, sila empleyado. So, yun yung naging nangyari dun sa SONA. Pagkatapos yun ng pangalan ni Speaker Martin Romualdez, hindi naman nabanggit. Hopefully din naman mapait. Pero asa na yung kaso ni Manny Bunuan? Siya yung hepe ng pinaka maluwakang korupsyon na ahensya ng departamento, yung DPWH. Si Bersamin, si Pangandaman, talagang ulay ba? Si Adrian Bersamin, dahil yun yung sinabi na talagang inamin na kumuha ng pera, tinanggap. At yun nga, sila daw kumuha ng 8 bilyon. Pero wala na sa kaso. Itong mga nakakulong ngayon at kinakasuhan, yung mga nagsasalita laban sa korupsyon. Sila man po kayo po. Dinig ko eh, pagkatapos yung first part yung corruption, may mga pinanggit, sabi ko parang, okay naman na yung iba. Kaso nga yung corruption ang pinakamalaking issue dyan eh. Siyempre, maganda yung binanggit tungkol dun sa systems laws, natin pang stop tayo. Pero importante talaga sana yung corruption. Dahil doon naman ang galit ng tao eh. Kaya bumababa ang rating ng Pangulo, kaya nawawalang pagkitiwala naman sa Pangulo. Dahil doon sa walang aksyon, o nakikita nila na hindi talaga inaalam yung katotohanan tungkol sa corruption. Okay, from what to 10, gaano po yung dito sa 4. Buti pa nga, may 4 pa nilagay si Mike Defensor. Dapat 0 Mike. Kahit pinakulong na po ninyo si Mike Defensor, binagyan pa kayo ng 4. So, ito po mga kababayan ko, ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Laban lang po tayo, Senador Marcoleta, Senador Cayetano, pasakitin nyo ang ulo ni Panfilo Lacson at Tuta Soto. Yung mga iyaking mga bayot na nag-walk out na naman, nakakahiya itong mga hinayupak na to.